Magandang umaga mga bata. Para sa ating asignaturang Araling Panlipunan, duduko tayo ngayon sa ikapitong aralin. At ito ay patungkol sa mga hamon sa bansa kaugnay ng katangiang pisikal. Ang masaganang likas na yaman ay biyaya para sa isang bansa. Matatagpuan sa kalikasan ng Pilipinas ang samut-saring buhay dahil sa lokasyon nito at sa pagiging bansang maritime at insular. Gayunpaman, may kaakibat na suliranin ang katangiang pisikal. Halimbawa nito ang mga hamon sa turismo, kalamidad at pamamahala. Unahin natin ang turismo. Sa unang 5 buwan ng taong 2019, nasa 3.4 milyon ng mga dayuhang turista ang bumisita sa Pilipinas at tanyag sa mundo ang nakahahalin ng mga isla, ang makulay na pagdiriwang ng mga pista at ang magiliw na pagtanggap ng mga Pilipino. Meron tayong 3 puok pasyalan na may pinakamaraming bisita ang naitala sa El Nido sa lalawigan ng Palawan, Boracay sa Aklan at ang mga isla sa Batanes. Ang Department of Tourism naman o Kagawaran ng Turismo ang pangunahing ahensya ng pamahalaan dito sa Pilipinas na nagpapaunlad ng turismo sa bansa. At ang turismo mga bata, meron itong positibong epekto at negatibong epekto. Ano ba ang mga positibong epekto dulot ng turismo? Una, nakatutulong sa aspektong pang-ekonomiya. Ikalawa, nakatutulong ito sa kabuhayan ng mga komunidad at nakapag-aambag ang turismo sa aspektong pangkultura dahil sa edukasyon at pagmamalaki sa kultura na natatangi sa bawat binibisitang lugar. Sa kabila ng positibong epekto, nakapagdudulot din ito ng hindi mabuti ang turismo. So ito yung tinatawag natin na negatibong epekto. At ito ang hindi responsableng paglalakbay na nagresulta sa pagkasira ng likas na ganda ng lugar, labis na ingay at iba pang issue sa lokal na komunidad. Alam niyo ba mga bata, noong April 2018, may nabuti ng pamahalaan ng Pilipinas ang pagpapasara sa publiko ng tanyag na isla ng Boracay. Natuklasan kasi ang dami ng basura sa tampok na puok pasyalan. Bagamat may dulot na pagkalugi sa kabuhayan sa mga naninirahan doon, hindi dapat isantabi ang pangangalaga sa kalikasan. At isa ito sa ginawa nila sa Boracay para ma-open naman ito sa public. So ito yung paglilinis sa isla ng Boracay. At alam niyo ba na mahalaga ang katangiang pisikal sa pag-unlad ng bansa? Sa kaso ng turismo, isang solusyon ang pagsusulong ng sustainable tourism. O ito yung pagpapanatili ng likas na yaman kasabay ng mithiing pagtanggap sa mga turista. Halimbawa nito ang pagdisiplina sa pagtatapon ng basura na pinalaganap sa isla ng Siargao. Alam niyo ba mga bata na pinanatili ng pamahalaan ng Siargao sa mga komunidad at pribadong sektor ang kalinisan ng kanilang mga anyong tubig. Ngayon naman, dumuko tayo sa kalamidad. Bilang isang bansang nakapaloob sa Pacific Ring of Fire at Typhoon Belt, palagi ang nakakaranas tayo ng natural na kalamidad. Ilan sa mga posibleng sakuna sa atin ay lindol, pagputok ng bulkan, bagyo, baha, at pagguho ng lupa. At itong National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na itatag ito sa bisa ng Batas Republika bilang 10121 at ito ay itinatag bilang isang tanggapan para sa paghahanda at pagtugon sa mga sakuna. Upang makaiwas sa masamang dulot ng mga kalamidad, kailangan ang mga angkop na kaalaman at kahandaan. Ginagamit natin ang hazard map.
Ito yung ginagamit natin para maisalarawan ang mga lalawigan na may badya ng espesipikong kalamidad. Sa halimbawang hazard map, mapapansin natin na ang kalakhang lalawigan ng Camiguin sa rehiyon ng Northern Mindanao ay may malaking posibilidad na magkaroon ng pagputok ng bulkan. At alam naman natin na wala pang teknolohiya na nakapagbabadya ng parating na lindol, diba? Kaya naman mahalaga ang pagiging alerto sa anumang oras ng pagdating nito. Sa mga paaralan, tinuturuan tayo o tinuturuan kayong mga mag-aaral ng mga dapat gawin sa pamamagitan ng earthquake drill. So ano ba itong earthquake drill? So ito yung pagpapaalala sa lahat na maging mahinahon tuwing may lindol. Isa na yan. At pinapractice din natin itong drop, cover, and hold. So itunuturo ang paraang drop, cover, and hold. Tuwing may lindol, iwasang tumayo o tumakbo. Agad pumasok sa ilalim ng mesa o kahalintulad na matibay na panangga. Humawak sa paa ng mesa at hintaying matapos ang pagyanig. Bawat isa ay dapat na maalam sa evacuation plan ng paaralan. Kung mangyari ang lindol sa tahanan o sa iba pang institusyon, sundin ang panuto ng magulang at ng iba pang nakatatanda. Ang lindol ay maaaring pahiwatig ng pagsabog ng bulkan. Kung ang iyong lalawigan at komunidad ay sensitibo sa sakunang ito, makinig sa anunsyo ng pamahalaan. Tukuyin at tumungo sa mga evacuation site. Ano itong evacuation site? Ito ay itinakdang ligtas na lugar sa panahon ng sakuna. At magsuot ng angkop na kasuotan gaya ng panakip sa ilong bilang proteksyon sa nakalalasong usok. At gagamit din tayo ng hard hat para hindi talaga matamaan ang ating ulo. At alam naman natin na madalas daanan ng bagyo ang Pilipinas kasi kabilang tayo sa mga bansa na nabibilang sa typhoon belt. Karaniwang tinatahak ng mga bagyong nabuo sa karagatang Pasipiko ang pakanlurang direksyon. Malimit tinatamaan nito ang lalawigan sa Luzon at Visayas. Ang rehiyon sa Mindanao naman mga bata, madalang lang daanan ng bagyo. Pero nakakaramdam din tayo ng epekto ng sakuna, bunsod ng pagbabago ng klima. So kaugnay ng pagdaan ng bagyo ang banta sa pagbaha para sa mga komunidad na nasa mababang lugar. At may mga pagkakataong dumarating ang flash flood o biglang pagbaha dahil sa lakas ng bagyo. At para sa mga ganitong sakuna, sundin ang mga sumusunod na mga gabay pangkaligtasan. Una, tuwing may banta ng bagyo, alamin sa balita ang mga lalawigang daraanan ng bagyo. Tiyakin na may nakahandang sapat na pagkain, tubig, gamot at iba pang kailangan sa emergency. At magmatyag sa kapaligiran at lumikas patungong evacuation center kapag inabisuhan ng pamahalaan. Ito naman ang gagawin natin tuwing may banta ng pagbaha. Ilipat sa mas mataas na bahagi ng bahay ang mga kagamitang dekuryente. Ilagay sa mga waterproof o hindi nababasang lalagyan ang mahahalagang gamit gaya ng pera at papeles. At lumikas patungo sa mas mataas na bahagi ng bahay o ng komunidad. At pangtatlo, tuwing may banta ng pagguho ng lupa, ito naman ang gagawin natin, makinig sa paalala ukol sa pangkalahatang kondisyon ng komunidad. Ihanda ang mga gamit na kakailanganin kapag dapat nang lumikas. At makibalita sa barangay o sa nangangasiwa ng evacuation site kung ligtas na ang pagbalik sa komunidad. At pagkatapos ng mga sakuna na ating mararanasan, tayo mga Pilipino ay nagbabayanihan pa rin sa panahon ng kalamidad. At alaman natin na sa gitna ng mga sakuna na ating nararanasan, napaunlad ng kalamidad ang katatagan nating mga
Pilipino. Mababakas din sa bawat isa ang bayanihan at diwa ng kusang pagtulong sa kapwa. At dito nagtatapos ang leksyon natin sa araw na ito. Ipagpapatuloy natin ito sa susunod na araw. Ako uli si Teacher Juna. Hanggang sa muli. Paalam!